Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya ay nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya. Sumasayo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan nito. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman. At ang kanyang paghahari ay walang hanggan." Paanong mangyayari ito, gayong ako'y dalaga? Wika ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at dililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ba ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon ika-6 na buwan ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi," at nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Hi! Hello! Father, Sir, magandang gabi po sa inyo. Sino po dito ang nakakumpleto ng 9 na gabi? Taas ang kamay. Ayan, marami. Palakpakan niyo po ang mga sarili niyo. Ang inyo pong pagkakakumpleto ng 9 na gabi, yan po ay tanda ng pagtataguyod sa inyo ng Panginoon. Kung di dahil sa Kanya, baka may mintis kayong 1 o 2. Mga kapatid, ang ating pong huling simbang gabi ay natapat sa ika-4 na linggo ng Adbyento. Kaya maganda po marahil na bago tayo dumating sa Kapaskuhan, ilang araw na lang? Ilang araw na lang? 1 araw na lang. Pasko na po. Pero bago tayo dumating doon, maganda sigurong balikan muna natin kung bakit ba tayo nagpupuyat sa simbang gabi at bakit ba tayo nagpupuyat kapag Misa de Gallo, yung ating misa sa umaga. At bakit may ganito tayong panahon sa simbahan, Adbyento? Ano ba ang dahilan ng panahon na ito? Mga kapatid, as we know, Advent originates from the Latin word adventus, which means coming, pagdating. May darating po. Sino? Walang iba kundi ang Panginoon. Kaya po, ang Advent
ay panahon po ng paghihintay, paghahanda. Bakit? Dahil darating na ang Diyos. Advent. Sino po dito ang mayroong crush? Taas ang kamay. Nahiya pa. Una po kayo mahiya. Lahat naman po tayo dito, I'm sure, at one point of our lives, nagkaroon po tayo ng mga crush. Merong isang tao dyan o dalawang tao dyan na nagpakilig sa atin. Pwedeng yung asawa mo ngayon, pwedeng yung boyfriend mo or girlfriend mo, o pwede din yung first love mo. Meron po tayong naging crush. At alam niyo po, ang Advent, ito po ay parang pagbisita ng crush mo sa bahay niyo. Yung bang nalaman mong dadalaw si crush sa bahay mo, kaya sobrang saya mo, dahil sobrang excited ka, a week before pa lang, naghahanda ka na. Dati-dati, hindi ka naman humahawak ng walis tambo. Pero dahil darating si crush, pati basahan, tangan-tangan mo. Dati, hindi ka naman humahawak ng kawali, ng kaldero. Pero dahil darating si crush, nagpaturo ka na kay nanay kung paano mag-banana cue. Dati, hindi ka naman nag-aayos. Pero dahil darating si crush at gusto mong magpa-impress, isang katutak na polvo na ang nilagay mo sa mukha mo. Dahil bibisita si crush, naghahanda ka ng sobra-sobra. At ganun din po ang simbahan kapag panahon ng Abyento, kapag simbang gabi. Nagiging aligaga sa paghahanda dahil darating na ang nag-iisang crush niya. Darating na ang nag-iisang love of my life niya. Walang iba kundi ang Panginoon. Kaya po kung titingnan niyo ang ating simbahan, ang dami na po mga preparations, ang dami ng decorations, may mga parol, may mga Christmas lights, ang dami ng Christmas decors. Tapos ang dami na ring mga schedules. Kabi-kabila na po dito yung Christmas parties. Kahapon lang, umattend ako sa Christmas party ng ating mga dalaga, ng ating mga nanay na 60 years old. At araw-araw, iba-iba na po ang niluluto natin pagkain. Inihahanda natin pagkain. Bakit po? Kasi ipinaghahanda natin ang pagdating ng Panginoon. Advent, simbang gabi, paghahanda. At mga kapatid, ang simbahan po natin, itinuturo po sa atin na dapat hindi lang po panlabas ang inihahanda natin kapag dumarating ang panahon ng Adbyento. Mas mahalaga daw po kung ano yung nasa loob. Mas mahalaga na inihahanda natin ang ating mga puso. At paano po natin maihahanda ang ating mga puso para sa araw ng pagdating ng ating Panginoon? Sinasabi po ng simbahan, kailangan meron tayong 4 na bagay sa ating mga puso. Kapag binuklat po ang inyong mga puso, kailangan meron ng 4 na bagay na makikita dyan. Ano po yun? P, K, K, P. Ano po yung 4 na yun? Ang una po, letter P, sinasabi po ng simbahan, dapat sa mga puso natin, kapag panahon na ng pagdating ng Panginoon, kailangan meron ng pag-asa. Dapat meron ng pag-asa dyan sa ating mga puso. Dapat po sa panahon na ito, matimyas na tayong umaasa na mahal, na mahal, na mahal, na mahal tayo ng Diyos. Kaya po pakitapik yung inyong mga katabi at pakisabi, sa Diyos ka umasa, wag dun sa paasa. Sa Diyos po tayo umasa. Kailangan meron na tayong pag-asa sa ating mga puso. Yun po ang una, letter P. Second letter, K. Sinasabi po na ating simbahan, kailangan po sa panahon ng pagdating, meron na tayong K, kapayapaan sa ating mga puso. Dapat po sa panahon na ito, sinusubukan na po nating iwaksi, talikuran,
yung mga bagay na nakakasakit sa atin at yung mga bagay na nakakasakit sa iba. For example, baka po sa atin dito meron pang hinanakit, meron pang inggit sa ating mga katrabaho. O baka naman dito meron pa tayong mga binubuli sa school. O kaya naman, baka meron sa atin dito, hindi pa pinapansin yung ating mga kapitbahay. Magpapasko na. Mga kapatid, itinuturo po na ating simbahan na sana meron na tayong kapayapaan bago dumating ang Kapaskuhan. K. And the third one, another K, sinasabi po ng ating simbahan na dapat sa Adbyento, meron na tayong kagalakan sa ating mga puso. Alam niyo po, ang kagalakan, iba po ito sa kasiyahan. Ang kagalakan po ay mas malalim, mas nagtatagal. Ang kasiyahan po, yan po ay panandalian lamang. Pwedeng masaya ka ngayon, pero mamaya, hindi na. For example, pwedeng masaya ka ngayon kasi nakatanggap ka ng ekstrang pera. Pero pag ginastos mo na yan, namili ka na ng namili, nag-shopping ka na ng nag-shopping, wala na. Malungkot ka na ulit. O kaya naman pwedeng nakikipagkwentuhan ka sa mga kaibigan mo. Masaya ka ngayon. Pero pag naghiwa-hiwalay na kayo, wala na. Malungkot ka na ulit. O kaya naman, masaya ka kasi may natanggap kang bagong chismis sa iyong chikadorang katrabaho. Pero pag nalaman yung hindi naman pala totoo yung chika, malungkot ka na. Pero kung ang kaligayahan niyo po ay nagtatagal at nagbibigay sa iyo ng inspirasyon at pag-asa, yan po ay kagalakan. At ang kagalakan po, isa lang ang pinagmumulan. Walang iba kundi ang Panginoon. Sana po, bago magpasko, meron na tayong kagalakan sa ating mga puso. At ang huling letra po, letter P. Pag-ibig. Sinasabi po na ating simbahan na dapat bago magpasko, meron na tayong pag-ibig. Alam niyo po, yung tatlong binanggit ko kanina, yung pag-asa, kapayapaan, kagalakan, lahat po yun ay bunga ng pag-ibig. Kung meron po kayong pag-ibig dito, kahit na kailan, hindi po kayo mawawalan ng pag-asa. Kung meron po kayong pag-ibig dito, kahit na kailan, hindi kayo mawawalan ng kapayapaan. Kung meron po kayong pag-ibig dito, kahit na kailan, hindi kayo mawawalan ng kagalakan. Ang lahat po ay nagsisimula at yumayabong dahil sa pag-ibig. Kaya po ngayong magpapasko na, pakikalabit ulit ang inyong mga katabi at pakisabi, thank you, I'm sorry, I love you. Sige po, huwag na kayo mahiya. Thank you, I'm sorry, I love you. Mga kapatid, ito pong apat na ito, P, K, K, P. Alam niyo po, ito po ang sinisimbolo ng 4 sa 5 kandila sa ating Advent trip. Wala po yung isa wala yung puti. Pero yan po yung 4. The first violet candle, yung sinindihan po natin ng unang linggo ng Adbyento, it represents hope. The second violet candle, it represents peace. The pink candle, it represents joy. And the last violet candle, it represents love. At yung huling kandila, kulay puti, it represents Jesus Himself. Kaya po pala mga kapatid, kapag sinindihan po natin pa isa-isa yung mga kandila, hope, peace, joy, and love, ito po pala ay paghahanda na natin para sa pagdating ni Jesus sa ating mga buhay. Yung ating puting kandila. Sana po, sa pagdating ng Kapaskuhan, maihanda po natin ang ating mga sarili. Hindi lang panlabas,
pero mas mahalaga yung ating kalooban, yung ating mga puso. Amen.